napansin ko, itong huli, sinabi niya na ang aral daw ng Iglesia ni Cristo tungkol dun sa isang taong bago, ang Diyos daw yun at saka mga tao. Dito, napansin ko na hindi talaga akay ng mabuting-buti yung kanyang pagtuturo, sapagkat alam na alam ko na hindi naman talaga ganun ang aral ng Iglesia ni Cristo. Ipinaangkin niya sa Iglesia ni Cristo ang isang aral na hindi naman talagang aral ng Iglesia ni Cristo. Ang aral ng Iglesia ni Cristo yan, sapagkat itinuro ko, alam ko yan, dinupligin ako yan. Ang bumubuo po sa isang taong bago ay ang Panginoong Jesucristo bilang uno at ang Iglesia bilang tawag. Meron pong mga pangyayari na sinasampalatayanan ko na nakapag-udyok sa akin para magkaroon muli ng pag-asa na makabalik sa Iglesia ni Cristo. Ang isa po ay mayroon kasi akong ka-espelang ministro sa Iglesia ni Cristo. Itong kaibigan kong itong ministro ay pinagtyagaan niya akong kausapin. Yun napakalaking bagay sa akin. Kapag bakit ako ipagmamalasakit ng kasama kong ministro kung hindi totoo talaga yung kanyang pagmamahal sa akin, ako'y mabalik sa tungkulin. Ang isa pa po, ayun nga, yung pagsasalita ng aking mga kapatid na sinabi nila na alam ko naman na ang Iglesia ni Cristo ang totoo at pinayuhan ko pa nga po sila na mamalagi sa Iglesia, mamalagi sa pagkakilala sa sugo at sa kahalala ng Iglesia. Sinabi ko talaga, huwag silang hiwalay sa Iglesia. Alam po nila nung marinig ko po yun sa telebisyon, ay hindi ko maipaliwanag yung akin ng daming sugat. Totoo lahat naman talaga yun. Meron pang isang pagkakataon po na sinasampalatayan ko nakapag-udyok din sa akin. Pinakanta ko sa akin yung awiting Ako Iglesia ni Cristo. Nato kasi sa punto na yung awiting ko yun, yung salitang hindi ako nagkakamali, ang banggit doon nakatanim sa puso ko ang lahat niyang aral. Doon po ay hindi ko maipaliwanag ang aking naging damdamin sapagkat nasa sitwasyon ako na kaya ko inaawit yun ay para tuliksain ang Iglesia ni Cristo. Pero sa kaloob-looban ng aking kaisipan at damdamin ay nung awitin ko na ito yung binabanggit ko na nakatanim sa aking puso lahat ng aral ng Iglesia ni Cristo. Isa pa na nakapag-udyok sa akin ay yung hindi ko na lang matandaan kung si Ka Paul o si Ka John Mulara na nagsabi nun. Ang sabi kasi nung panelist sa Antamandaan, alam mo rin kung alin ang totoo at saka alin ang mali sa usapang ito. At yan mararamdaman mo sa iyong buti kung meron ka pang talagang konsensya. Sabi nung parinig ko yun talaga namang matindi ang sumbat sa akin ang aking buti. At ang ginawa ko po ay yung mga leksyon natin sa mga pagsamba, mga lektura ng kapatid na Randy Manalo ay talagang isa-isa kong binalikan. At yun nga po, na nababasa ko yung mga katulad doon sa nasa Jeremiah, dito also, na ang banggit doon hindi pa niya kapag bayan ng Diyos naligaw hindi pa dapat umali. Pag nadapa hindi pa dapat umali. Pero may banggit doon na nalalaman niya ng mga taga-langayan ng panahon ng kanilang pagbabalik. Pero may mga tao ang Diyos na hindi alam Nandun din sa Isaiah doon sa 1:13 yata pababa. Nakatulad doon ako'y nagpaanak. Inalaki ko. Naruga. Pero naging magsiklaban sa akin. Pero sa taong muli, ang banggit doon tumigil na kayo. Hali kayo, tayo magkatwiranan. At sa isang lektura, mga kapatid ni Randy Manalo, natatandaan ko, kung dito ako nagkakamali, ay Enero 11, 1997 yung text. Nakalagay kasi ron na, ang sabi ng kapatid ni Randy Manalo, ay maging sino ka man, ano man ang iyong nagawa, ang mahalaga ay nagsisi ka na, nagbagong buhay, natuto sa iyong mga pagkakamali. Kailanman, sabi roon,
ay hindi nagmaliw ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Ang mga circumstansya po ito, ang nagbigay sa akin ng panibagong pag-asa na ako makakabalik sa iglesia.